Magandang araw po. Meron ako isang narinig sa internet na lalaban daw ng debate sa akin kung babayaran ko siya ng 20 million. You challenge me from the canto of Papalit, and then you challenge me. Okay, I will, so that you will understand carnally your level and my level. I will agree. Pay me $20 million, and I will debate with you wherever you want. Carnally, anyone wants to debate with me? If you challenge me, produce $20 million. And pay me for the 2 hours that I will spend with you. Name the place and location and I'll be there. Akala ko ba ayaw mo makipagdebate kasi tapos na ang church age? Dahil ikaw na ang katotohanan. Bakit ko kayo didebatehin? Ako na nga yung katotohanan. Sabi mo, ikaw may sabi, hindi paninira ito. Meron ako record nito. Bakit ko kayo didebatehin? Ako na nga yung katotohanan. So daw ang katotohanan. Swerte siya sapagkat wala na tayo sa church age. Hindi natin ang katotohanan ngayon nabuuna. So, hindi na estilo ng Diyos yung mga debate-debate. Wala na yun ngayon. Bakit pagka may 20 million, lalaban ka ng debate? Carnally, Yun ang anyone tanong, wants to mga debate kaibigan. with me, if you challenge me, Bakit produce pag $20 may million. 20 million, Mga kababayan, tanungin niyo ang sarili niyo. Ang pastor na ayaw lumaban ng debate, ayaw matanong. Pag ikaw daw ay nagtanong ng talata, sa demonyo ka. The Father in heaven gave me 7 signs to know who are the children of God. And the first sign He gave me is, they will listen to you. They will not debate with you. They will not ask for verses. Where can you find what you are saying? If that is the sign I saw, you are truly a child of the devil. yun. Father. You But are when they begin truly to the say, child of the where devil. can you find this verse? Where can you find this? Alam mo, mga anak alam mo, anak na ni Satanas to. Pag tinanong mo raw siya, dapat kailangan sa'yo, makikinig ka lang, huwag kang tututol. Pag nagtanong ka raw, sa demonyo ka, sa diablo ka, you are truly a child of the devil. Pag nagtanong ka ng talata, If that is the sign I saw, you are truly a child of the devil, Father. But when they begin to say, where can you find this verse? Where can you find this? Alam mo, mga anak na ni Satanas to. edi ayaw matanong. Lalo nang ayaw makipagdebate. Bakit pagka may $20 million, naghahamon ng debate? Pay me $20 million, and I will debate with you wherever you want. Kahit saan daw lugar, pupuntahan daw ako. Ano ibig sabihin nun? Alam ko, matatalino kayo mga kabayan. Alam nyo ibig kong sabihin. Kasi, yung salapi, iba nagagawa niyan. Tama po. Kahit wala na, kahit tapos na, uumpisahan uli pag may salapi. Tama po. Basahin nyo na lang ang 6, 9 hanggang 10 ng unang Timoteo. Magandang araw po sa inyo lahat. Yung video po na ating napanood mga kaibigan ay video ng ating kapatid na Eli na kung saan ay sinagot niya yung sinabi ni Pastor Kibuloy na payag siyang makipagdebate kung meron pong $20 million si kapatid na Eli, mga kaibigan. Pero sa aking pangunawa, yung ganong estilong sagot mga kaibigan ay sagot ng ayaw talaga makipagdebate. Kasi bakit kailangan ng 20 million? So dito mga kaibigan, nagpapakita lamang po na talagang ayaw niya makipagdebate kay kapatid na Eli. At ang isa sa mga hindi po totoo na sinabi ni Pastor Kibuloy, doon po sa kanyang sinabi na kapag ikaw daw ay magtanong
sa kanya ay you are truly the child of the devil. Sabi niya, mga kaibigan, kung magtanong ka, yun po ba ay totoo? Yun po ba ay talagang sinabi ng Diyos? Kung yun ay tunay na revelasyon ng Diyos kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan, lumalabas, ang Diyos po ay sinungaling o nagsasabi ng patapos. Lalabas, mga kaibigan, na meron pong kinokontra ng Diyos sa kanyang mga kautusan. Bakit po, mga kapatid? Kasi dito po sa Hagay, Kapitulo 2, sa versikulo 11, ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Mangagtanong kayo ngayon sa mga saserdote ng tungkol sa kautusan na mangagsasabi. Utos po ng Panginoon na tayo'y magtanong sa mga nakakaalam ng kautusan. Pero sabi ni Pastor Kibuloy, kapag ikaw daw ay magtanong sa kanya, you are truly the child of the devil. Sino po ba ang nagsasabi ng totoo dito at sino po ba ang ating paniniwalaan? Ang Diyos ba na nagsabi na dapat tayo magtanong o si Pastor Kibuloy na ayaw patanong, mga kaibigan? Sa unang Pedro, Kapitulo 3, sa versikulo 15, ganito rin ang sabi ni Apostol Pedro, kundi inyong sambahin si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo, ngunit sa kaamuan ay takot. Utos po ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad na ituro nila ang lahat ng mga bagay na kanyang iniutos sa lahat ng mga bansa. At ang isa sa mga sinabi ni Apostol Pedro na ipinapaturo ng Panginoong Hesukristo, ipinagbilin ng ating Panginoong Hesukristo ay yung tayo'y laging handa, na ang isang mangangaral ay laging handa sa pagsagot sa mga katanungan ng mga nagsusuri, mga kaibigan. Kung may magsusuri ng katotohanan, karapatan ng isang mangangaral ng Panginoong Hesukristo na sumagot. Pero kay Pastor Kibuloy, pag magtanong ka sa kanya, mga kaibigan, ay you are truly the child of the devil, sabi niya. Ikaw daw ay talagang anak ng demonyo. Pag tinanong mo, where can you find this verse? Pag sinabi mo daw na saan talata, mababasa ang sinasabi mo. Yung sabi niya na, where can you find this verse? Isa ka daw demonyo o anak ng demonyo. Hindi po yun totoo, mga kapatid. Yan po ay isang kasinungalingan. Kasi sa banal na kasulatan, mga kaibigan, dito po sa Mateo chapter 24, sa verse 35, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Lahat ng mga sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po yan lilipas hanggang sa wakas. Matatapos man ang mundo, ang kanyang sinabi ay hindi po magwawakas o hindi po lilipas. Mateo chapter 28 sa verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So, ituro ninyo, sabi niya, ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Hindi ko kayo iiwan. Sa inyong pangangaral, sa inyong pagtuturo, hindi ko kayo iiwan. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng panahon o hanggang sa katapusan ng mundo, mga kaibigan. So, yung kanyang aral, yung kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Kung sinabi niya na
Dapat lagi kayong handa sa mga nagsusuri ng katwiran, handa kayo sa pagsagot sa mga tanong. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay nananatili yung kanyang utos na magtanong kayo sa mga saserdote o yung mga nakakaalam ng katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. Pero kay Pastor Kibuloy, kapag magtanong ka, anak ka daw ng demonyo. Alam nyo mga kaibigan at mga kababayan, ang isa sa mga nilalabag po ng banal na kasulatan, itong si Pastor Kibuloy, yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag. Alam nyo, yung salitang huwag, ay ibig sabihin, ito po ay pinagbabawal ng Diyos. Pero kay Pastor Kibuloy, ito yung kanyang ginagawa. Alin po yun? Dito po sa banal na kasulatan, sa libro ng Juan, kapitulo 14, sa versikulo 15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sabi po ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Alin po ang mga utos ng Diyos? Una, magtanong kayo sa mga saserdote. Pero kay Pastor Kibuloy, ayaw patanong. Pangalawa, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo chapter 6, sa verse 19, ganito ang utos ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng mga kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang mga kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sabi dito sa verse 19, huwag kayong magtitipon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Yung salitang huwag, ibig sabihin, ayaw po ng Diyos yun. Yung mag-ipon ka ng maraming kayamanan dito sa lupa. Pero, si Pastor Kibuloy, mga kaibigan, ano po ang kanyang inipon dito sa mundo? Siya yata yung pinakamayaman na pastor sa buong mundo. Ewan ko lang, mga kaibigan. Pero napakayaman na po niya, mga kapatid. Ayon po sa ating mga nakikita sa mga kanyang ari-arian, ay talagang bilyonaryo po si Pastor Kibuloy. Ito po ang sinasabi ng iba kay Pastor Kibuloy. Siya po ay mayroon pong magagarang sasakyan, eroplano. Siya po ay napakaraming mga ari-arian. At hindi po lingid sa atin, mga kaibigan at mga kababayan, na siya po ay nagpapatayo ng napakalaking gusali na napakalaki. At ito na yata yung pinakamalaki, no, na gusali na naitayo dito sa Pilipinas, mga kababayan. Pero ang Biblia, sabi, ay sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na huwag po tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dahil ang pagpapayaman, mga kapatid, ay bawal po sa Diyos. Sa isang talata na sinabi ng ating kapatid na Eli, dito sa unang Timoteo kapitulo 6 sa versikulo 9, ganito po ang sabi ni Apostol Pablo, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakakasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi
ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ang maraming mga kalumbaya. So ang nagnanasa daw o yung nagpapayaman ay nahuhulog sa tukso at silo at sa maraming mga pitang hangal at kasamaan. Yan po ang sabi ni Apostol Pablo. Pero ang payo niya o ang sabi niya sa mga tunay na lingkod ng Diyos, kung ikaw ay tunay na lingkod ng Diyos, sabi dito sa verse 11, datapot ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Yan po ang sabi ng Biblia, mga kaibigan. Ang isang mangangaral na nag-iipon ng mga kayamanan, yan po ay hindi po tunay na mangangaral ng Diyos. Pero ang mangangaral ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po nagpapabayad, hindi po naniningil ng bayad kapag ito po ay nagkandak ng seminar, mga kapatid, pag nagkandak ng healing deliverance, hindi po nagpapabayad ang tunay na alagad ng Diyos. Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, ay hindi po siya nagpapabayad. Nung siya'y nangaral ay hindi po siya nagpapabayad. Bagkus siya pa po ang nagbibigay ng pagkain sa kanyang pinapangaralan. Dito po sa Mateo chapter 14 sa verse 16, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi kailangan sila'y magsialis. Bigyan ninyo sila ng makakain. Ang Panginoong Hesukristo dito nung nangaral siya, sabi ng mga apostol, pauwiin mo na ang mga tao sapagkat dito sa lugar na ito ay walang mapagbilhan ng pagkain. No? Pero sabi ng Panginoong Hesukristo ay wag ninyong pauwiin. Bigyan nyo sila ng pagkain. At sa verse 19, at ipinag-utos niya sa mga karamihan na sila'y magsiupo sa damuhan. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagpuputol-putol at ibinigay ang mga tinapay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan at nagsikahin silang lahat at nangabusog at kanilang pinulot ang lumabis na pinagpuputol-putol na 12 bakol na puno. At ang mga nagsikain ay may 5,000 lalaki, bukod pa ang mga babae at ang mga bata. So napakarami po ang pinakain ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nangaral. Pero pag ang isang mangangaral ay nagpapabayad sa kanyang pangangaral, yan po ay hindi po alagad ng Diyos. Yan po ay isa sa Antikristo, mga kaibigan. Kasi utos po ng Panginoong Hesukristo, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga kautusan. Ang isa sa mga utos ng ating Panginoong Hesukristo ay huwag po tayo mag-impok ng kayamanan. Ang utos po ng Panginoon ay magtanong tayo sa mga nakakaalam ng katotohanan. Yan po ang aking masasabi, mga kaibigan, sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at panunood dito sa ating programa. Naway huwag po kayong magsawang manood at manatili dito sa ating programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po, mga kaibigan, kita-kita po tayo dito sa SLTV channel.